Gusto naman? Okay naman. Marami pa rin ang mga naguhugas kamay over the weekend. At mga biglang hindi umaamin sa mga nagawa nilang kalokohan noon. Turuan sila. Turuan. Okay. Gusto mo silang buhusan ng tubig para maalala nilang pinagtatanggol nila itong desisyon na ito noon. Ito yung utos mismo ng kataas-tasang hukuman. Bagamat ang tagal nilang nagdesisyon, sige po, thank you na rin. At lumabas din po ang desisyon na ito. Pero ito ho ay double whammy para po sa mga Pilipino. Ito ang pinakahuling balita po, may kautusan ang Supreme Court na ito'y isauli po sa PhilHealth. Ang ating pinag-uusapan doon, yung pong ating dapat na pagtanggi, yung ating pong dapat na hindi paniniwala sa lagi pong sinasabi ng gobyerno na hindi na ibibigay ang tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan po ng mga proyekto napaka-importante sa kawalan po ng pera. If you also remember itong si Amena Pangandaman sa mga nagdaang pong budget hearing, sinasabi niya na kulang daw po yung pera para po sa edukasyon at kalusugan ng mga Pilipino kasi po walang pera ang gobyerno. On record yan. Oo, sa usapin po nitong pagkubraho nila ng PhilHealth na sila po'y walang kinalaman, kaysa sila po lamang isumunod, etc. Para bagang talagang wala silang partisipasyon dito po sa nangyaring ito. Paano ba kumita ang PhilHealth? Kaya tinitignan namin sa Department of Finance at sumusunod kami sa utos ng Kongreso kung ano nakalagay sa General Appropriations Act na gamitin ninyo judiciously ang pera ng pamalaan. Hindi naman namin inimbento to. So, legal po ito? Ito'y utos ng Kongreso. Opo. So, legal po ito pag-transfer? Opo. Legal. Hindi ko gagawin kung hindi ito illegal. Opo. Legal. Hindi ko gagawin kung hindi ito illegal. Too late na hero ba yung decision? Kasi nga po, hindi daw dapat ulitin pa eh. Yes, yun ang mahalaga doon. Sige, okay. Dagdag insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Usually, ang kanila pong problema, yung mga self-inflicted, yun ho bang hindi na ho nila kailangan ng oposisyon. Hindi na ho nila kailangan ng mga destabilizer. Kasi ang kanilang mga pangangatwiran ay talaga namang destabilizing sa kanila mismo. Ang tawag kaya sa mga yan ay genius. Ang tatalino kaya. Ay talaga naman. Sa mga panahong ito, sa halip na makapagpaliwanag sila, lalo kang maiinis. Sorry po Sorry po, magpapasko. Pero nakakainis eh. Oo. Ang mga hirit nila. Dagdag insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pag-uusapan natin to, ang naging desisyon po ng kataas-tasang hukuman sa pagsasabi na mali ang ginawa nitong may mga pakana po na pakialaman ang pera ng PhilHealth. Actually, dito po, sabit din yung PDIC. Hello? Palagay ko po, bagamat hindi binabanggit dito, pati ho PDIC, pinakialaman nila eh. Oo. Okay. So, ibabalik din yun. Ay, palagay ko ho naman Mas malaki yun Oh, yes ma'am. Oo, yes, 107 billion pesos yun. Sa papanahon din sa ating itinampok na Think About It episode nung pong Thursday itong isyong ito. Ang title nito ay Magpakahira para sa mga corrupt! Okay. Alam niyo ho, sa mga abogado, usually sinasabi nila na ang court, po kadalasan, yaang mga yan ay hindi naglalabas ng desisyon na may kasama pong emosyon. Yan. O kaya po naman, alam niyo ho, kumbaga, kung maaari po lamang, naka-focus lamang sila sa kung ano ba yung batas at ano ba ang tamang interpretasyon at ano ba ang ginagawang mga paglabag sa batas. Basically po. Pero sa ilang pong mga piling pagkakataon, naglalabas ng damdamin ang ating mga maestrado. Usually, doon ka lamang sa facts and the law concerned sa mga isyong pambayan. Kung inyo pong maaalala, nahirapan ho naman talaga dito si former Solgen Bernardo Guevara. Sa kanyang pagdidepensa po dito sa naging una sa galaw po at desisyon na ito ng mga kagalang-galang na mga miyembro po ng dalawang kapulungan ng Kongreso at maging ng Finance Department, DBM at ng Malacanang. Kitang-kita mo na doon po sa oral arguments at nang siya po ay tinatanong ng mga kagalang-galang na mga maestrado. Para bagang no choice siya siguro at that time. Dito ho kasi sinasabi ng ponente na aanhin mo pa ang mga tulay na yan o mga kalsadang yan kung may sakit
at naghihingalo na ang inyong mga mamamayan. Kasi po, if you recall, sa pilit nilang pagtutuwid sa isang baluktot na katwiran para ho bigyan po ng sustansya at rason yung paggamit sa pera ng PhilHealth para ipatayo ang isang tulay na may pondoho na naman na nanggagaling sa utang natin sa South Korea. At nandoon ang ikinakatwiran daw ay pakikinabangan po ang tulay na ito para ihatid yung mga pasyente sa mga ospital. Hindi ba masyado na namang di ba, pilipit na gusto ho nilang ituwid? Insulto eh. Ano ba mga batas ang pinanggagalingan po ng dagdag na tulong para po sa pagpopondo sa Philippine Health Insurance Corporation? Ito pong batas na nagpapataw ng karagdagang buwis para po sa mga matatamis na pagkain at inumin. 80%. Sa alcohol products, 80%. Sa tobacco products, ganun din po. Klarong-klaro din po kung magkano ang dapat na inilalaan para po sa PhilHealth over and above sa subsidiya pa ng gobyerno. Ang ginawa nila, ginamit ito para ponduhan yung mga proyekto na ninanakaw ng karamihan sa mga mandarambong sa gobyerno. Sa totoo lang, maliban sa 60 billion na kinalikot nila, na ginamit ho nila para ponduhan yung mga unprogrammed appropriations na napunta po sa mga proyekto ng DPWH na iyan, meron pa pong utang ang gobyerno magmula 2023 sa PhilHealth na umaabot sa halagang 255 billion pesos. At ngayong nga pong 2026, sa pagkakwenta po nila, ang dapat na appropriations ng gobyerno ay 147 billion sa pambansang budget for PhilHealth kasi ito po yung sinasabi na projection sa nakukuhang buwis dito po sa ipinasa ng Kongreso ng mga panukalang batas na ito na nagpapataw ng malalaki pong bayarin sa buwis sa sinasabing sin products at maging matatamis na inumin at pagkain. Laging ikinakatwiran nila para sa kalusugan ng mga Pilipino na hindi po naman nangyari sa kakagawa ng mga taong Okay ito. naman, marami pa rin ang mga naguhugas kamay over the weekend at mga biglang hindi umaamin sa mga nagawa nilang kalokohan noon. Turuan sila. Turuan. Okay. Gusto mo silang buhusan ng tubig para maalala nilang pinagtatanggol nila itong desisyon na ito noon. Ito yung utos mismo ng kataas-tasang hukuman. Bagamat ang tagal nilang nagdesisyon, sige po, thank you na rin. At lumabas din po ang desisyon na ito. Pero ito ho ay double whammy para po sa mga Pilipino. Ito ho ang pinakahuling balita po. May kautusan ang Supreme Court na ito'y isauli po sa PhilHealth. Ang ating pinag-uusapan doon, yung pong ating dapat na pagtanggi, yung ating pong dapat na hindi paniniwala sa lagi pong sinasabi ng gobyerno na hindi na ibibigay ang tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan po ng mga proyekto napaka-importante sa kawalan po ng pera.